Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Hello, Nay? Romel, gising na si Melissa. Ha? Totoo po ba? Oo, kaya bilis. Pumunta ka na dito sa ospital. Hinahanap ka niya. Sige, Nay. Sige, pupunta ako dyan ngayon. Ay, salamat sa Diyos. Biglang napaluha si Romel sa tuwa. Hindi niya mapigilan ang mabilis na pagpatak ng mga luha sa kanyang pisngi. Matagal din siyang naghintay, nagdasal at halos araw-araw ay binabantayan si Melissa sa ICU. At ngayon gising na siya, buhay at hinahanap siya. Mabilis niyang kinuha ang susi ng kotse na nakapatong sa lamesa. Tumakbo siya palabas ng bahay, halos hindi maisara ang pinto sa sobrang pagmamadali. Habang naglalakad patungo sa sasakyan, nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi sa kaba kundi sa sobrang saya at pananabik. Pagkasakay niya sa kotse, agad niyang pinaandar ito. Habang tinatahak ang daan papuntang ospital, hindi maalis ang ngiti sa kanyang labi. Panay ang bulong niya ng pasasalamat sa Diyos. Pagdating niya sa ospital, mabilis siyang sinalubong ng kanyang biyanang babae. Nasaan na siya, Nay? Nasa loob. Bale sabi ng doktor kanina, kailangan muna siyang obserbahan sa loob ng 24 oras bago ilipat sa recovery room. Pero mukhang maganda naman daw ang responses niya. Gagaling na ang anak ko. Naku, mabuti naman kung ganun. Salamat talaga sa Diyos. Pwede po bang pumasok sa loob? Pwede naman, pero sandali lang muna ha. Bawal pa daw siyang mapagod. Tumango si Romel at agad tinungo ang pintuan ng ICU. Ramdam niya ang kabog sa kanyang dibdib habang nasa tapat ng pinto. Halos hindi siya makahinga sa sobrang excitement at kaba. Sa dami ng araw na ginugol niya sa pagdarasal, ngayon lang siya muling nakaramdam ng ganitong pag-asa. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob at sa silid nakita niya si Melissa. Nakahiga, mahina pa rin pero gising na. Nakatingin ito sa kanya. May bahagyang ngiti sa labi at bakasang luha sa kanyang mga mata. Han? Han, mabuti at gising ka na. Ang tagal mong natulog ah. Hayaan mo na, Han. Ang mahalaga gising na ako at makakabawi na ako. Magiging maayos na rin ako. Yan ang palagi kong dasal gabi-gabi. Na magising ka, na bumalik ka na sa amin. Sobrang namiss kita. Hindi mo alam kung ilan ulit akong umiiyak sa tabi mo. Pinisil niya ang kamay ng asawa, marahan at puno ng pag-aaruga. O sige, huwag ka na muna magsalita. Magpahinga ka para mas bumilis ang pagbuti mo at mailipat ka na sa recovery room. Oo, Han. Salamat sa iyo, sa paghihintay, sa hindi pagsuko. Mahal na mahal kita. Sobra. Napasinghap si Romel. Hindi na kinaya ng puso niyang pigilan ang damdamin. Napaluha siyang muli. Sa bawat patak ng luha, dama ang pinagdaanan nilang sakit, takot at panalangin. Hinaplos niya ang buhok ni Melissa. Mahal na mahal din kita, Melissa. Inilapit niya ang kanyang noo sa noo ni Melissa. Sa labas naman ng silid, tahimik na nanonood si Aling Lotlot. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at isang taimtim na panalangin ang kanyang ibinulong. Salamat po at bumalik na ang anak ko. 3 buwang walang malay si Melissa matapos ang isang malagim na aksidente. Galing siya sa trabaho noon at pauwi na. Habang sakay ng motorsiklo na minamaneho ng isang grab driver, nabundol sila ng isang truck sa highway. Tumilapon si Melissa at sa lakas ng tama, nabagok ang kanyang ulo. Dinala siya kagad sa ospital at nilagay sa ICU. Ayon sa mga doktor, malala ang trauma sa ulo ni Melissa. Nagkaroon din siya ng internal injuries. Isa sa mga pinakaapektado ay ang kanyang matres, na kinailangan tanggalin upang mailigtas pa ang kanyang buhay. Bilang asawa, halos gumuho ang mundo ni Romel. Mahirap tanggapin ang kondisyon ni Melissa, lalo at wala pa silang anak. Matapos ang mahigit 24 oras, inilipat na siya ng kwarto. Sa bagong silid, mas maaliwalas at mas komportable para sa kanila. Nakahiga si Melissa. Maputla pa rin ang kulay pero buhay. Nakatingin lang sa kisame na tila iniintindi pa ang mga nangyayari. Dahan-dahang lumapit si Romel. Hinawakan ng kamay ng asawa at hinaplos yun ng marahan.
Han, Bakit? May masakit ba sa'yo? wala naman. May gusto sana akong tanungin sa'yo eh. Ano yun? Habang tulog ako, meron akong napakahabang panaginip. Tungkol sa'yo, may kabit ka raw. Nakita ko kung paano mo siya yakapin. Masaya kayo, tapos ako nanonood lang. Hindi ko kayo mapigilan. Grabe naman panaginip yan. May nangyari bang ganun? Wala. Ano ka ba naman? Wala akong babae. Ikaw lang. Ikaw lang ang mahal ko, Han. Wala nang iba. Napatingin si Melissa sa kanyang asawa. Parang pilit tinutukoy kung nagsasabi ito ng katotohanan. Baka naman totoo yun ha. Tinatago mo lang sa akin. Hindi Mula nang maaksidente ka, halos dito na ako tumira sa ospital. Wala akong ibang iniisip kundi ikaw lang. Paano pa ako magkakaroon ng oras sa iba? Tahimik si Melissa. Pilit pa ring iniintindi ang kanyang damdamin. Hindi niya alam kung ang panaginip ba niya ay babala o bunga lang ng trauma. Lumapit si Romel at marahang hinalikan ng noo ng asawa. Hayaan mo, Han. Basta magpagaling ka muna. Huwag mo nang iniisip yung panaginip mo na yan. Magpasalamat na lang tayo at nalampasan natin to. Kung sa bagay, tama ka. Basta, totoo yung sinasabi mo ha. Promise, Han. Hindi ako nagsisinungaling. Sa gilid ng kwarto, tahimik na nakamasid si Aling Lotlot. Nakakunot ang noo nito pero hindi nagsasalita. Hindi niya makuha kung dapat ba siyang maging masaya sa naging takbo ng pag-uusap ng mag-asawa. Matapos ang ilang minuto, tumikhim si Aling Lotlot. Lumapit siya sa kama ng dahan-dahan. Romel, hindi mo pa ba sasabihin sa kanyang totoo? Napatigil si Romel. Napatingin siya sa biyenan, tsaka muling tumingin kay Melissa. Nag-aalangan siya. Kita sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Kailangan na po ba talaga ngayon Tanungin mo ang sarili mo, anak. Kung ikaw ang nasa kalagayan niya, gusto mo bang malamang huli na ang lahat? Masakit man pero mas mahirap kung sa iba pa niya maririnig. Bakit? Anong nangyayari? Bakit parang may hindi ako alam? Tahimik, hindi kaagad nakasagot si Romel. Kinuha niya ang kamay ni Melissa, marahan niyang hinaplos. Tsaka siya huminga ng malalim. Han, may kailangan kang malaman. Pero bago ang lahat, gusto kong sabihin sa'yo na mahal kita. Walang magbabago kahit ano paman. Ano nga ba? Sabihin niyo na. Anong nangyari sa akin? Sa aksidente, hindi lang ulo mo ang naapektuhan. Nagkaroon ka rin ng matinding pinsala sa loob ng katawan mo. Han, tinamaan din ng trauma ang matres mo. At kinailangan itong alisin ng mga doktor para mailigtas ang buhay mo. Napatulala si Melissa. Dahan-dahan parang binagsakan siya ng napakabigat na bagay. Unti-unti, dumaloy ang luha sa kanyang mga mata. Ibig sabihin, hindi na ako... Oo anak, hindi ka na maaaring magkaanak. Pero ayos lang naman yon, hindi ba? Importante buhay ka at yun ang pinakamahalaga. Hindi nagsalita si Melissa. Tuloy-tuloy ang pagdaloy ng kanyang mga luha. Ang mga kamay niya ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng sakit at panghihinayang. Matagal nilang pinlano ni Romel na bumuo ng pamilya, yung masaya at kumpleto. Ibig sabihin, hindi ko na mararanasan yun. Hindi ko na maririnig na may tatawag sa akin ng mama. Yumuko si Romel, halos hindi makatingin sa asawa, pero pinilit niyang ipakita ang tibay. Melissa, pakinggan mo ko. Matres mo lang ang nawala pero hindi ang pangarap natin. Basta magtiwala lang tayo sa Diyos, matutupad ang lahat ng yun. Matutupad? Ano yun, himala? Mabubuntis ako kahit wala ng bahay bata. Nagpapatawa ka ba, Romel? Hindi ako nagpapatawa, Melissa. Alam kong hindi na pwede, hindi sa katawan mo. Pero baka sa ibang paraan. Wala ka bang naaalala? Naaalalang alin? Ano bang sinasabi mo? Wala. Wala naman. Ang sinasabi ko hindi naman nagtatapos ang pagiging mag-asawa natin sa di pagkakaroon ng anak.
Pero pangarap kong mabuntis. Pangarap kong magkaroon ng anakan. Gusto kong maranasan at maramdaman kung paano gumalaw ang bata sa loob ko. Yung paghihintay ng buwan-buwan. Tapos yung panganganak. Lahat yun hindi ko na mararanasan pa. Pero bago ka maaksidente, may naging problema naman talaga sa matres mo, di ba? Di ba tinanggap na natin to noon? Wala ka ba talagang naaalala? Tama na, Romel. Huwag mo nang ungkatin yan sa akin. Natigilan si Romel. Agad niyang napansin na namumutla na ang mukha ng kanyang asawa. Tahimik na rin ito. Palipat-lipat ang tingin sa kanya at kay Aling Lotlot. Maya-maya ay napahawak ito sa kanyang ulo. Okay ka lang? Romel, sumasakit ang ulo ko. Nay, dito ka lang. Tatawag ako ng doktor. Mabilis na kumilos si Romel. Ilang sandali pa ay dumating na ang doktor at isang nurse. Sinimulan nilang suriin si Melissa. Sinabi ng doktor na may posibilidad na epekto pa rin ito ng pagkakagising niya mula sa matagal na koma. Binigyan siya ng gamot para sa sakit ng ulo. At sinabing kailangan maobserbahan pa. At kapag lumala, kailangang muling magsagawa ng CT scan. Makaraan ng ilang minuto matapos ininjek ang gamot, naging maayos na ang pakiramdam ni Melissa. Medyo maluwag na ang pakiramdam ng lahat. Han, gusto mo bang matulog muna? Oo, gusto ko munang ipikit ang mga mata ko. Pagod na pagod ang pakiramdam ko. Sige, tulog ka na muna. Nandito lang ako. Babantayan kita. Sa mga sumunod na araw, naging maayos na ang kalagayan ni Melissa. Kahit pa naging mabigat para sa kanya ang balitang hindi na siya pwedeng magdalang tao, pinilit niyang tanggapin ang katotohanan. Mabilis ang kanyang naging recovery. Ilang araw lang ay nakalabas na din at nakauwi sa kanilang bahay. Iniwasan na muna niya ang ilang negativity. Pinilit na gawing maayos ang lahat at maging masaya sa kung anuman ang meron sa kanilang mag-asawa. Maski nga ang mga album ng larawan ay iniiwasan na muna niya dahil ayaw niyang masaktan kapag nakita niya ang mga nakalagay doon ng mga lumang larawan ng ultrasound ng sanggol na nabuo ngunit hindi na ipanganak dahil sa komplikasyon. Sa kanyang pag-uwi, si Aling Lotlot ang kanyang ina ang madalas niyang nakakasama. Mula ito sa probinsya, lumuwas ng Maynila nang mabalitaan na naaksidente si Melissa. Si Romel matapos masigurong maayos na ang kalagayan ni Melissa ay bumalik na sa trabaho bilang isang engineer sa isang pribado at malaking kumpanya ng construction. Malaki ang kita niya, maganda ang posisyon at dahil dito, komportable ang pamumuhay nila. Unang linggo, tahimik at maayos ang lahat. Wala namang kakaibang napapansin si Melissa, pero isang araw biglang lumapit si Aling Lotlot sa kanyang anak. Anak, may napansin lang ako ha. Nung isang gabi, parang may babaeng tumawag kay Romel. Dinig ko sa tono ng boses nila, parang malapit sila sa isa't isa. Ano naman po ang ibig niyong sabihin, Inay? Hindi kaya may kabit ang asawa mo? Inay, wala ho. Loyal sa akin ang asawa ko. Huwag niyo ho siyang pag-isipan ng ganyan. Kung may tatawag man sa kanya, sigurado na kasamahan lang niya yun sa trabaho. Kasamahan sa trabaho? Pero ang sabi, sige, padala ako bukas. Ingat ka palagi ha. Kasamahan ba yun? Napatitig si Melissa sa kanyang ina. Parang may biglang sumundot sa dibdib niya, pero pinilit niyang pinakalma ang kanyang sarili. Baka may tinutulungan lang siyang kamag-anak. Nang hindi mo alam? Aba, kung totoo man yan na may tinutulungan siya, dapat pinaalam niya sa'yo. Ang pera niya, pera mo rin. Hindi pwede yung gano'n nagagastos siya nang hindi mo nalalaman. Hayaan niyo na po. Wala namang problema sa akin yun eh. Sobra-sobrang biyaya ng Diyos sa amin. Ayos lang naman sa akin na mag-share lalo na't sa kamag-anak naman. Yun ay kung talagang kamag-anak nga. Pero hindi eh. Paano ko maniniwalang kamag-anak bakit parang palihim kung makipag-usap siya sa telepono? Hindi mo ba yun napapansin? Madalas siya sa sulok kapag may tumatawag. At ayun, sobrang mahinang-mahina pa ang boses. Naku, sinasabi ko sa'yo anak, yung ganong kilos may tinatago sa'yo yon. Hindi na sumagot si Melissa. Umiling na lang siya at tahimik na pumasok sa kwarto. Pero habang nakahiga siya,
Pilit bumabalik pa rin sa isip niya ang mga narinig ng kanyang ina. Ayaw niyang maniwala kagad. Si Romel ay hindi naman ganun. Si Romel ay isang mabuting asawa. Sa loob ng halos 10 taon nilang pagsasama, ni minsan hindi siya pinabayaan nito. Sa 2 beses na nag-aaway sila, si Romel pa ang unang umiyak. Siya rin ang unang nagbuhat ng mga gamit nila sa ospital, siya ang nagtiyagang magluto, mag-alaga at magpalakas ng loob ni Melissa. Sa bawat sakit si Romel ang kasama niya. Ilang sandali pa may humintong sasakyan sa harapan nila. Sumilip siya sa bintana at nakitang dumating na si Romel. Bumaba ito ng sasakyan at may bitbit na bag. Napangiti si Melissa. Mabilis niyang inayos ang sarili, nagpunas ng muka at inayos ang kanyang buhok. Umupo siya sa gilid ng kama at naghintay. Ngunit ilang minuto na ang nakalipas ay hindi pa rin ito umaakyat. Nagtaka siya. Maya-maya may narinig siyang mga yabag. Napatayo siya. Inaasahang si Romel yun. Ngunit nang bumukas ang pinto ay si Aling Lotlot ang pumasok. "Andyan na yung asawa mo. Mabuti papuntahan mo." "Hintayin ko na lang po dito, Inay." "Hihintayin mo? Kung gano'n hahayaan mo lang siya dun sa ibaba habang nakikipaglandian sa telepono." "Ano hong sabi niyo?" "Andon may kausap na naman at sigurado ko yun din yung babaeng kausap niya na sinasabi ko sa yung padadalhan niya ng pera. Naku, tama ako anak, maniwala ka sa akin, may kabit ang asawa mo, maniwala ka sa akin." "Inay, hindi ganyan si Romel, mabait siyang asawa." "Mabait nga, babaero naman. Masayang-masaya nga dun sa ibabae. Nakita ko yung ningning sa mga mata niya, tapos ang lapad ng ngiti, parang kilig na kilig. Hay nako, sinasabi ko sa'yo, Melissa." "Baka naman may ibang dahilan kung bakit siya masaya habang kausap yung nasa telepono." "Anak, hindi ko gustong sirain ang tiwala mo sa asawa mo. Pero ayoko ring lokohin mo ang sarili mo. Alam kong mabait si Romel, oo. Pero lahat ng lalaki may kahinaan yan. Lalo na kung iniisip nilang hindi mo na mabibigay ang mga pangarap nila. Hindi mo siya mabibigyan ng anak eh." Matalimang salitang binitiwan ng ina. Hindi sinadya ni Aling Lotlot pero tumama ito sa pinakamasakit na parte ng puso ni Melissa. Hindi siya sumagot. Tahimik lang siyang umalis ng kwarto at tumiretso sa banyo. Kunwari iihi, pero doon siya napaupo sa takip ng inidoro. Umiyak siya. Mula nang masabihan siya ng doktor na hindi na siya pwedeng magdalang tao, ito ang pinakamalaking takot niya na baka sa huli si Romel din ay bibitaw. "Anak, ayos ka lang ba dyan? Lumabas ka rito, nag-uusap pa tayo eh." Ngunit hindi sumagot si Melissa. "Ay nako Melissa, mabuti papuntahan mo na siya dun sa ibaba para masabi mong nagsasabi ako ng totoo. Huwag ka nang maging bulag anak, ilang beses ko na siyang nahuhuli, maniwala ka sa akin." "Inay, tama na ho, lumabas na po muna kayo ng kwarto namin, pakiusap lang." "O sige, aalis na ako. Kung ayaw mong maniwala sa akin, bahala ka. Pero pag dumating ang araw at mahuli mo siya, huwag mong sabing hindi kita binalaan ha." Lumabas na ng kwarto si Aling Lotlot. Habang nasa loob ng banyo, muli niyang inayos ang kanyang sarili. Pinunasan ang muka at pinilit niyang ngumiti sa harap ng salamin. Dahan-dahan siyang lumabas, pati na sa kanyang silid. Habang bumababa siya ng hagdan, tanaw niya mula sa itaas ang sala. At doon nakita niya si Romel, nakaupo sa sofa at nakatalikod ng konti sa hagdan. May kausap nga ito sa cellphone. Hindi niya marinig ang sinasabi nito pero nakita niyang masaya ang asawa. Pangiti-ngiti pa ito at paminsan-minsan ay bumubulong. Napatigil si Melissa sa gitna ng hagdan. Tila nanigas ang kanyang katawan. Pinanood lang niya ito, yung lalaking iniisip niyang kailanman ay hindi siya kayang saktan. Maya-maya, biglang napalingon si Romel. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Nanlaki ang mata ng lalaki. Natigilan, parang binuhusan ng malamig na tubig. Nang mahimasmasan, napatingin ito sa cellphone na hawak. Dali-dali niya itong binaba at halos kasabay nun, itinago sa bulsa ng kanyang pantalon. "Han? Sino yung kausap mo?" Katrabaho ko." "Katrabaho? Bakit mo naman binaba yung tawag?" Tapos na kami mag-usap." "Ganun ba?"
kumain ka na? Oo, tapos na. May libreng food kanina sa opisina. Medyo naparami ko ng kain kaya hindi na ako maghahaponan dito. Sige. Kung ganon, halika na dito sa itaas. Magpahinga ka na. Nang gabing yun, pinili ni Melissa na wag nang ungkatin ang kanyang mga hinala. Tahimik siyang naglakad paakyat ng hagdan habang kasunod si Romel. Sa kabila ng kanyang pagtataka at pagdududa, wala siyang binanggit pa sa asawa. Hindi na siya nagtanong, hindi na rin nagparinig. Humiga siya sa kama, pinikit ang mga mata at pilit na isiniksik sa utak na baka nga katrabaho lang ni Romel ang kausap nito sa telepono. Niyakap siya ng asawa bago matulog at nang gabing yun, binaliwala na lang ni Melissa ang nakita at lahat ng naramdaman niya. Mas pinili niyang manahimik. Kinabukasan, pagkaalis ni Romel, papasok sa trabaho, muling pumasok si Aling Lotlot sa silid ng mag-asawa. "Oh, ano, nakausap mo na? Natanong mo na ba siya kung may babae siya?" Hindi sumagot si Melissa. Bagkus ay tumitig na lang ito sa ina. Hindi makapaniwalang sa ganoong oras ay kukulitin siya nito tungkol sa kanyang paghihinala. "Huwag mong sabihing hindi mo pa kinakausap. Ano ka ba naman, Melissa? Hindi pwede yung ganyan. Ay nako, sinasabi ko sa'yo maaagawan ka. Ikaw ang kawawa nito kapag nagtagal." "Inay, tama na. Hindi naman tayo pwedeng mag-assume ng basta-basta eh. Mahal po ako ni Romel. Hindi ako nagdududa sa kanya." "Hindi ka nagdududa? Melissa naman, ilang beses ko na siyang nahuli. Ay nako, imulat mo nga yung mga mata mo. Huwag kang magbulag-bulagan. Ano, hahayaan mo na lang na lokohin ka ng ganon?" "Inay, please. Ayokong pag-isipan ng masama ang asawa ko. Kung may katotohanan man ang binibintang niyo sa kanya, hihintayin ko na siya mismo ang umamin sa akin." "Hindi ka ba nag-iisip, Melissa? Walang lalaking umaamin sa mga kalokohan nila. Maniwala ka sa akin, anak. Gumising ka at hindi lahat ng lalaki totoo ang sinasabi. Tama na yung pagiging martir mo. Tigilan mo na yung pagiging mabait mo. Baka yan pa ang dahilan kung bakit ka niloloko." Hindi ko kayang husgahan siya ngayon nang wala man lang malinaw na ebidensya. Ayoko munang maniwala kung wala akong hawak na magpapatunay na may kabit nga ang asawa ko. "Ebidensya? Nagdudumilat na ang katotohanan, Melissa. Ano ka ba? O sige, ebidensya ang gusto mo? Halika, maghalughog tayo sa mga gamit ng asawa mo. Malay mo may makita tayo." "Po? O di ba yan ang gusto mo?" "Pero inay..." "Ayaw mo? O sige, kung wala tayong makikita, titigil na ako. Promise yan, hindi na ako mangungulit. Magtitiwala na ulit ako sa asawa mo." Sa umpisa'y nag-alangan pa si Melissa, pero sa huli napapayag din. Binuksan nila ang cabinet ni Romel at sa drawer nakita nila ang passbook, ang savings account nila ni Romel. Agad niya itong kinuha at binuklat. Napakunot noo siya, may mga malalaking withdrawals na nakarecord. Una ilang araw bago siya maospital, sumunod habang siya'y nasa koma. Hindi niya alam ang mga ito, wala pa ding sinasabi sa kanya si Romel. Kinabahan siya nang makita ito lalo na't malalaki ang perang nawawala. Dahan-dahan siyang napaupo sa gilid ng kama. Hawak ang passbook na parabang isang bagay na pwedeng sumabog sa kamay niya. Bakit hindi ko alam to? Lumapit si Aling Lotlot. Pinilit silipin ang laman ng passbook. Nang makita ang mga halaga, napailing siya. "Abay, saan niya dinala ang mga ito? Ang laking halaga. Hindi mo talaga alam ito, Melissa? Lalo na to, oh. Bago ka na aksidente. Ang laking halaga nito, ah. Anong ginawa niya sa pera? Binili ng bahay ang kabit niya?" Umiling lang si Melissa, pero halata sa muka ang pagkalito at unti-unting pagkatakot. Tumayo siya at nagsimulang halughugin ang aparador ni Romel. Ilang minuto pa'y may mga nahulog na sobre mula sa pagitan ng mga nakatiklop na damit. Kinuha niya ito. May mga papel, mga resibo, mga remittance slips. Nang buksan niya at isa-isahin, napansin niya ang isang pangalan, paulit-ulit sa iba't ibang resibo. 1, 2, 5, 10, iba't ibang petsa, iba't ibang halaga. May 5,000, may 10, may 15, at halos lahat tumutugma sa mga panahong kritikal siya sa ospital. Napatitig si Melissa sa mga papel.
hindi makapaniwala. Vivian? Sino ito? Hindi mo kilala? O di ba, sabi ko naman sa'yo, tama talaga ako, may kabit yang asawa mo. Yan o, yan ang ebidensyang hinahanap mo. Hindi sumagot ang babae. Tumahimik lang siyang nakayuko. Nanginginig ang kanyang kamay sa pagkakahawak ng mga dokumento. Isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa kanya. Kailan mo ba balak tanungin ang asawa mo? Muling tinignan ni Melissa ang sobre kung saan nakalagay ang mga resibo. Inisa-isa niya ang laman hanggang sa may nakita siyang larawan. Dahan-dahan niya itong hinugot. Isang babae, morena, makinis ang balat, mahaba ang buhok. Ang kanyang mga mata ay mapupungay. Naka-light makeup lang ito pero hindi maipagkakailang maganda rin ang babae. Aba, in fairness sa asawa mo marunong din talagang pumili ang loko. Maganda rin ang kabit. O ano, hindi ka pa rin ba naniniwala? Sa palagay mo, hindi ka kayang ipagpalit ng asawa mo sa ganito kagandang babae? Patuloy na pagsulsol ng kanyang ina habang si Melissa ay nakatitig sa larawan. Hawak niya ito ng mahigpit. Isang saglit pa, napatayo siya bigla. Tama ka nga, inay. Niloloko nga ako ni Romel. Mabuti naman at natauhan ka na rin. Akala niya siguro hindi siya mabubuking. Nakakaloko talaga. Ang kapal ng mukha ng asawa mong yan. Walang iya siya. Hindi man lang niya ako nirespeto. Habang ako nakaratay sa ospital, walang malay. Tapos siya may ginagawang kababuyan sa likod ko. Napaluhod si Melissa sa sahig. Hawak-hawak pa rin ang larawan ng babae. Tumulo ang luha niya. Nanginginig ang katawan sa galit at sakit. Ano bang pagkukulang ko, inay? Ginawa ko naman ang lahat Wala kang kasalanan, anak. Hindi mo kasalanan kung demonyo ang asawa mo. Alam mo, matagal ko nang nararamdaman na masama talagang ugali ni Romel. Sa totoo lang, ay nako, nakakagigil. Ang sakit, inay. Ang sakit-sakit. Umupo si Aling Lotlot sa tabi niya. Hinaplos ang likod ng anak niya at niyakap. Sige, iiyak mo lang yan. Masakit talaga ang maloko ng asawa. Pero dapat mo ring ipagpasalamat yan kasi nalaman mo. Sinasabi ko sa'yo, ang mga lalaki, pare-pareho lang naman loloko ang mga yan. Lahat sila mga walang kwenta, katulad ng tatay mo. Napatingin si Melissa sa kanyang ina. Mas lalo pang nadagdagan ang sakit na nararamdaman niya nang maalala ang mga sandali na inabandon na sila ng tatay niya at sumama sa kabit nito. Ano na ngayon ang balak mo? Hindi ako mananahimik, inay. Hindi na. Oras na para malaman ni Romel na hindi niya ako kayang tapakan ng ganun-ganun lang. Napahawak si Melissa sa dibdib niya. Ramdam niya ang bigat ng emosyon, ang init ng ulo niya, unti-unting umakyat hanggang sa pinakatuktok. Hindi na siya takot sa katotohanan, galit na siya at handa na siyang harapin si Romel. Tinignan niyang muli ang larawan, kahit masakit pinagmasdan niyang mabuti ang babae. Ilang sandali pa, nagpa siya siyang punitin ito pero may napansin na nakasulat sa likod. May address, nanlaki ang mga mata ni Melissa. Aba, at may address pa talaga Ang tapang din naman ng asawa mo, ano? Yung mga ebidensya niya parang hindi takot na makita mo Nakalagay pa talaga dyan ang mga detalye tungkol dyan sa babae. Bakit ganun? May hindi ako maintindihan dito. Ako may hinala ako kung bakit. Inilagay yan ng asawa mo dyan para madali mong makita. Baka nga bala ka na talagang iwan ng asawa mo. Hinihintay lang niyang makita mo ang mga yan para ikaw na mismo ang kumalas. Ano pong ibig niyong sabihin, inay? Na sinadya niya ito? Na gusto niyang makipaghiwalay? Ano pa nga ba, anak? Isipin mo, bakit hindi niya itinago ng maayos? Bakit nasa cabinet yung dalawa pa ang mga resibo, ang litrato, pati address ng babae? Kung totoong nagtatago siya, di sana tinapon o dinala na niya yan sa trabaho, hindi ba? Gusto niya akong saktan. Gusto niyang malaman ko ang lahat. Pero hindi niya masabi ng direkta. Kaya niya ito iniwan para ako na ang magdesisyon. Tama! Pinadali niya ang trabaho niya. Ayaw niyang marumihan ang pangalan niya kaya ikaw mismo ang tinulak niya na kumalas. Para kapag tinanong siya ng ibang tao, pwede niyang sabihing si Melissa ang umalis at hindi ako. Ito ba talaga ang gusto niya?
Pero bakit? Tinatanong pa ba yan? Alam mo naman 'di ba kung ano ang kulang, kung ano ang hindi mo kayang ibigay? Yun marahil ang dahilan, Melissa, kasi hindi mo siya mabibigyan ng anak. Kaya tigilan mo na ang pagtitiis sa lalaking yan. Hindi na siya karapat-dapat sa'yo. Kung totoo nga na gusto niyang ikaw ang kusang bumitaw, di ibigay mo na. Basta ba, kunin mo din kung ano ang para sa'yo. Maging matapang ka. Tumayo si Melissa. Pinahiran niya ang kanyang mga luha. Ayusin mo na ito. Kailangan bago kayo maghiwalay, ayusin mo ang lahat ng dapat ayusin. Huwag kang papayag na mapunta sa iba ang lahat ng pinaghirapan mo at ng asawa mo. Kunin mo lahat. Pera, ari-arian. Huwag kang magtitira ng para sa babae niya. Tapos umuwi na tayo ng probinsya. Doon na lang tayo. Mabubuhay tayo doon ng masaya. Hindi, inay. Hindi magiging ganong kadali yun. Kailangan ko pa rin ipaglaban ng asawa ko hanggat hindi nanggagaling sa kanya na ayaw na talaga niya sa akin. Pero hindi ako basta-basta mananahimik. Pupuntahan ko ang babaeng yan. Hindi para makipag-away. Gusto ko lang marinig mula sa kanya kung anong kasinungalingan ang sinabi sa kanya ng asawa ko. At pagkatapos nun, ako na ang magdidesisyon kung paano ko aayusin ang lahat ng ito. Ikaw, bahala ka kung yan ang desisyon mo. Hindi naman ako makikialam eh. Basta ako nandito nakasuporta sa'yo, anak. Sasamahan kita. Hindi ka pwedeng mag-isa sa ganyang lakad. Baka kung anong gawin sa'yo niyan. Huwag ho kayong mag-alala. Kaya ko po ang sarili ko. Hindi ako magpapatalo sa ganong klase ng babae. Kaya ko siyang harapin at ipamumuka ko sa kanya na hindi siya pwedeng maging masaya sa perang pinagpagura naming mag-asawa. Muli niyang isinilid ang litrato sa sobre kasama ang mga resibo. Isa-isa niyang pinulot ang mga patunay. Ipinangako niya sa sarili niya na hindi siya iiyak. Walang kaalam-alam si Romel sa binabalak ng kanyang asawa. Wala siyang ideya na may nalaman na si Melissa dahil sanay itong magtago ng nararamdaman. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Romel, sumibat sina Melissa at Aling Lotlot. Bitbit ang larawan ng babae, sakay sila ng taxi. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Pinuntahan nila ang address na nakasulat sa likod ng litrato, ang address ni Vivian. Nang makarating sila sa lugar, agad silang nagtanong-tanong sa mga nakatira roon. Isang matanda ang nagturo sa kanila kung saan ito matatagpuan. At sinabi rin na halos magtatatlong buwan pa lang doon ang babae. Matapos magpasalamat ay pinagmasdan ng dalawa ang itinurong bahay. Apartment style ang lugar, isang lumang gusali na may magkakadikit na unit. May hagdang bakal sa gilid at sa labas ng bawat pinto ay may mga nakasampay na damit, kaldero at mga lumang upuan. Halatang simple lang ang pamumuhay. Tila napako ang mga paa ni Melissa. Hindi pa siya kagad lumapit. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Naramdaman ni Aling Lotlot ang pag-aalinlangan ng anak. Anak, ano bang hinihintay mo? Puntahan na natin. Ako na ang bahalang sumabunot sa malanding babae na yan kung kinakailangan. Huwag ka lang paaapi. Hindi kaagad kumilos si Melissa. Gusto niyang ihanda ang sarili. Hindi niya alam kung anong madadatnan. Hindi niya rin alam kung anong klaseng babae si Vivian. Ngunit biglang bumukas ang pinto. At doon, tumambad sa paningin niya ang isang morenang babae, maganda, maayos ang bihis. Ngunit nabigla si Melissa nang makita niya ang tiyan ng babae. Nakaumbok ito, halatang buntis. Para bang may tumusok sa puso niya. Nanlaki ang mga mata, natulala at hindi siya nakagalaw. Hindi siya makapaniwalang may dinadala na ito at posibleng anak ni Romel. Hindi na siya lumapit, wala siyang sinabi, hindi na niya kinaya. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo papalayo. Melissa! Anak! Nagmamadaling sumunod ang matanda. Sumakay na sila ng taxi pagkatapos. Habang nasa loob ng sasakyan, hindi na napigilan ni Melissa ang emosyon. Napahagulgol siya ng iyak. Tila mapupugto ang hininga sa sobrang sakit na nararamdaman. Hayop na lalaking yan. Wala na talagang konsensya. Habang ikaw nakaratay sa ospital, siya naman abala sa pagtatanim ng anak sa ibang babae. Grabe na ito, anak. Kausapin mo na yung asawa mo. Hiwalayan mo na. Hindi sumagot si Melissa. Tuloy pa rin ang pag-agos ng kanyang luha. Ngunit sa likod ng kanyang mga hikbi, dahan-dahan nang nabubuo sa isipan niya ang mga plano. Hindi na siya pwedeng magpaloko. Hindi na siya pwedeng magtiis. Hindi na siya ang dating si Melissa.
Anak, ipaglaban mo ang karapatan mo. Ipakulong mo yung asawa mo. Pwede yan ha? Pwede mo siyang kasuhan. Concubinage yan. Pati ang babae, kasuhan mo rin. Mabubulok silang dalawa sa kulungan. Tama po kayo. Hindi ko to palalampasin. Kukunin ko ang para sa akin. Lahat ng pinaghirapan namin. Lahat ng dapat para sa akin. Hindi ako aalis ng luhaan. Gusto nila ng gera? Sige, bibigyan ko sila. Yan ang sinasabi ko. Huwag kang paaapi. Yung perang kinita nyo, may share ka dyan. Yung bahay nyo, yung kotse, yung savings. Lahat yan may karapatan ka. Huwag mo siyang palayain hanggat hindi mo nakukuha ang dapat sa'yo. Kakausapin ko siya mamaya. Gusto kong makita kung paano siya magsinungaling pa kapag alam niyang hawak ko na ang lahat ng katotohanan. At pagkatapos nun, tapos na. Mabuti pa nga, baka akala niya hindi mo kaya. Pero kilala kita, Melissa. Hindi kita pinalaki para lokohin at ipagpalit lang ng basta-basta. Tumango si Melissa. Ramdam niya ang bigat ng desisyon, pero buo na ang loob niya. Hindi na siya ang dating tahimik na asawa. Ngayon alam na niya ang lahat. Lalaban na siya. Hindi para ipaglaban si Romel, kundi para ipaglaban ang sarili niya. Haharapin niya si Romel, hindi na bilang isang martir na asawa, kundi bilang isang babae na babawi para sa hustisya. Hindi ako aalis ng talunan. Tahimik ang bahay ng gabing yon. Pero ang dibdib ni Melissa parang may rumaragasang bagyo dahil sa kinikimkim na emosyon. Hawak niya ang sobre ng mga ebidensya, mga patunay ng panlolokong matagal nang itinatago sa kanya. Tinignan niya itong mabuti, hindi para magdusa, kundi para ipaalala sa sarili kung bakit niya kailangan maging matapang. Nang marinig ang paghinto ng sasakyan sa harap ng bahay nila, humigpit ang hawak niya sa sobre. Bumukas ang pinto at pumasok si Romel na may bitbit na pasalubong. Nakangiti pa itong lumapit kay Melissa. Han, heto oh. May dala akong pasalubong para sa'yo. Paborito mo. Ngunit hindi pa man niya na iaabot ang dalang pagkain, isang malakas na sampal na ang dumapo sa kanyang pisngi. Nawalan siya ng balanse, napaatras at gulat na napatingin kay Melissa. Melissa? Anong problema mo? Bakit mo ako sinampal? Tigilan mo na yung drama mo! Alam ko na ang lahat, Romel! Huwag mo na akong lokohin pa! Ano? Anong alam mo? Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Huwag mo na akong paikutin. Alam kong may babae ka. Alam ko na. At hindi lang yun, may anak na kayo. Nakita ko siya. At nakita ko ang tiyan ng babae. Buntis siya. Ang kapal ng mukha mo. Hindi makatingin ng diretsyo si Romel. Namumutla na ito. Nagkakamot ng batok parang hindi alam kung saan magsisimula. Melissa, wala akong anak sa iba. Wala akong babae. Hindi ko alam kung saan mo nakuha yung kwento na yan. Huwag ka nang magsinungaling, Romel. Nakita ko ang mga resibo sa envelope. Nakita ko ang mga withdrawal sa bangko habang ako'y nasa ospital. Walang iya ka. Nagawa mo pang gumastos habang nakaratay ako. Oo, totoo may mga withdrawals ako pero… Pero ano? Anong ipapalusot mo, ha? Hindi ko pa pwedeng sabihin sa'yo, Melissa, kung bakit. Pero maniwala ka sa akin. Wala akong ginagawang masama. Hindi kita niloloko. Wala kang ginagawang masama. Buntis ang babae, Romel. Huwag mo akong gawing tanga. Tama na. Hindi ko gagawin sa'yo yun. Mahal kita, Melissa. Sinungaling! Sinungaling ka! Bakit mo ako niloko? Bakit mo ginawa sa akin to? Ano ha? Malungkot ka ba na nabuhay pa ako? Malungkot ka ba na ngayon magiging komplikado pa ang relasyon nyo? Natahimik si Romel. Kita sa mga mata nito ang gulat, pero pilit na pinakakalma ang sarili. Melissa, hindi ko alam kung bakit mo ako ginigisa ng ganito. Hindi ko siya kilala. Malay ko ba kung kaninong anak ang dinadala niya? Lahat na lang ididinay mo, kahit huling-huli ka na. Wala kang awa. Alam mong nasa ospital ako, nag-aagaw buhay tapos ikaw nakikipaglandian sa iba? Sino ba nagsabi sa'yo niyan? Hindi totoo ang kwento na yan. Kung may problema tayo, pag-usapan natin to ng mabuti. Ayusin natin, Melissa.
Maraming gustong sabihin si Romel pero bago pa siya ulit makapagsalita, natigilan siya. Mula sa likod ni Melissa, sumulpot si Aling Lotlot. Galit na galit ang mukha nito, nakapamewang at matalimang tingin. Mas lalong tumaas ang tensyon sa bahay nila. Abay, ang kapal din ng mukha mo, Romel. Nagtatapang-tapangan ka pa dyan, ha? Lahat ng ebidensya hawak na namin. Mga resibo, larawan, address ng babae. Tapos ngayon nagmamaang-maangan ka pa. Nay, huwag kayong makialam. Problema namin mag-asawa to. Wag akong makialam? At bakit hindi? Niloko mo ang anak ko habang nasa bingit ng kamatayan. Dapat sa'yo pinapahiya. O baka gusto mong makatikim din ng sampal galing sa akin. Umatras si Romel, napatingin sa asawa. Si Melissa naman ay halos mapuno ng luha ang mga mata, pero nananatiling matatag. Mabuti pa umalis ka na muna. Ngayon din, ayokong makita yung pagmumukha mo. Melissa, pag-usapan natin to. Hindi mo pwedeng basta-basta lang ako palayasin. Mag-asawa tayo. Hindi mo na ako asawa. Hindi asawan tawag sa taong pinipili ang iba. Hindi asawan tawag sa taong ginagastos ang pera naming mag-asawa para sa kalandian niya. Saan naman ako pupunta? Dalhin mo sa kabit mo. Diba dun ka naman masaya? O sige, aalis ako kung yan ang gusto nyo. Pero sana kapag lumamig na yung mga ulo ninyo, tawagan mo ako, Melissa. Mag-uusap tayo. Sasabihin ko lahat sa'yo. Aaminin ko ang dapat na aminin. Talaga? Aba, ayos ka din ah. Nangihingi ka pa talaga ng time para ano? Para mapag-isipan mo ng mabuti kung paano ka makakalusot? Wala akong dapat na lusutan. Ang nangyayari ngayon, may basbas mo yun. Hindi ko lang kagustuhan. Pero hindi ko pa yung pwedeng sabihin dahil baka lalo tayo magkaproblema. Kailangan kong ayusin muna ang lahat. Wala akong ginagawang masama. Habang nag-iimpake ng gamit si Romel, tahimik lang si Melissa. Tumutulo ang luha niya pero hindi siya humahagulgol. Nang makalabas si Romel, huminga siya ng malalim. Lumapit si Aling Lotlot at niyakap siya. Hayaan mo na yon. Ang dapat mong isipin ngayon ay kung paano mo makukuha ang lahat. Oho, inay. Humanda sila. Hindi ko sila aatrasan. Ipamumukha ko sa kanila na hindi ako ang talunan. Siya ang nawalan, hindi ako. Ilang araw ang lumipas mula nang umalis si Romel, hindi na ulit sila nagkita. Ilang beses mang tumawag ang asawa niya, hindi niya sinasagot. Tiniis talaga niya si Romel. Isang gabi habang nagkakape siya mag-isa, biglang naisip niyang alamin kung ano ang nangyayari sa asawa niya. Hindi siya nakatiis. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang makita kung ano ba talaga ang ginagawa ng asawa niya. Kaya't kinaumagahan, nagsimula na siyang kumilos. Una, tinawagan niya ang dati niyang kaibigang si Joy na receptionist sa dating opisina ni Romel. Wala siya dito sa opisina, Mel. Na-assign na siya sa field ng isang construction project sa Makati. Pero bumabalik-balik din siya rito para sa reports. Alam mo ba kung kailan siya madalas naroon? Usually Monday hanggang Wednesday tapos bumabalik siya dito sa opisina ng Thursday. Tapos balik ulit sa field. Salamat, Joy, ha? Teka, may nangyayari ba? Bakit mo tinatanong kung nasa ng asawa mo? Wala naman. Pero Joy, wag mo sanang sasabihin sa kanya na nagtatanong ako sa'yo tungkol sa kanya, ha? O sige, okay lang. Hindi naman kami masyadong close ni Sir eh. O basta kung may gusto kang malaman, tawagan mo lang ako, ha? Sige, thank you talaga. Kinabukasan, nagpunta siya ng Makati. Nagtago sa loob ng isang sasakyang kanyang nirentahan pansamantala. Doon niya inantay si Romel at gaya ng sabi ni Joy, naroon nga ito, namumuno, nagsusukat, nakikipag-usap sa mga foreman. Tutok na tutok sa trabaho, ni hindi makita ni Melissa na may bahay dito ng lungkot o pagsisisi. Parang wala itong ginawang mali. Nagbantay pa siya. Pagsapit ng tanghali, bigla itong umalis. Sumakay ng kotse. Mabilis ang kilos ni Melissa. Sumunod siya gamit ang nirentahang sasakyan. Bawat liko, bawat kanto, tiniyak niyang hindi siya mapapansin. Hanggang sa huminto si Romel sa isang ospital. Bumaba ito, may hinihintay. Ilang saglit pa, dumating si Vivian. Maganda, maayos ang itsura. Nagtagpo sila sa harap ng ospital at sa hindi inaasahang tagpo, hinawakan ni Romel ang tiyan ni Vivian.
Tuwang-tuwa ang mukha nito. Napakuyom ang kanyang palad at napamura dahil sa inis. Halos manigas din ang katawan niya dahil sa sakit. Pinipigilan niyang humikbi. Hindi ako iiyak. Hindi ngayon. Pumasok ang dalawa sa loob. Naghintay pa siya ng konti. May idea na siya kung saan pupunta ang dalawa, pero hindi siya sigurado. Sinundan niya ang dalawa. Gustong alamin kung sino ang OB-GYN ng babae. Ngunit nang malaman niya ang totoo, uminit kagad ang kanyang ulo. Nalaman niyang si Doktora Reyes ang doktor ng babae. Siya yung doktora ko noon Bakit dito? Nag-abang pa siya. Nagtago na lumabas na ang dalawa. Nang wala na ang dalawa, pumasok siya sa opisina ni Doktora. Doktora Reyes? Melissa, kumusta ka na? Matagal na tayong hindi nagkita. Maupo ka. Dok, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam kong kilala mo ako at kilala mo rin ang asawa ko, hindi ba? Si Vivian, kilala mo? Yes, para saan ba itong usapan na ito? Nakita ko ang asawa ko kasama ang babae na yon. Dito sila pumasok at alam kong nagpa-check up sila sa'yo. Gusto kong malaman kung si Romel ba ang ama ng pinagbubuntis ng babaeng yon. Mrs., bilang doktor may tungkulin akong pinangangalagaan ang privacy ng mga pasyente ko. Hindi ko maaaring, hindi ako nagpunta dito para makichismis o makiusyoso lang. Gusto ko lang ng kumpirmasyon. Alam ko na ang lahat, doktora. Mrs., huminahon ka. Wala ako sa lugar para makialam sa problema niyong mag-asawa. Pag-usapan niyo na lang po itong dalawa. Kausapin mo ang asawa mo. Makinig ka sa kanya. Hindi na kailangan. Wala naman na akong balak na makipagbalikan pa sa kanya. Pero may gusto kong ipakiusap sa inyo. Makikiusap ka? Gusto ko pong patayin niyo ang sanggol na dinadala ni Vivian. Natigilan ng doktora sa narinig. Napatitig siya sa mukha ni Melissa. Nakita niyang seryoso ito, ni hindi kumukurap ang mga mata nang sabihin ng mga katagang yun. Alam mo bang krimen ang pinagagawa mo sa akin? Alam ko. Bakit tatanggihan niyo ako? Madali lang naman ang pinagagawa ko sa inyo Patayin niyo ang sanggol, ang bunga ng kataksilan ng asawa ko. Wala yang karapatang mabuhay. Hindi ko maaaring gawin yan. Magkano po ba? Sabihin niyo, babayaran ko kayo kahit magkano. Mrs., hindi ho ako aborsyonista. Isa akong doktor. At kahit pa personal ko kayong kilala ng asawa mo, hindi ko pwedeng sirain ang panata ko bilang isang doktor. Ang trabaho ko magligtas ng buhay, hindi ang pumatay. Hindi niyo kasi naiintindihan ko anong nararamdaman ko ngayon, doktora. Ang sakit-sakit. Niloko ko ng asawa ko. Naiintindihan ko kung ano yung nararamdaman mo at kung ano yung pinagdadaanan mo. Pero Melissa, mabuti pa, magpatingin ka ulit sa doktor. Magpagaling ka muna ng husto para malinawan ang isip mo. Tapos tsaka mo kausapin ang asawa mo. Magkakaayos kayong dalawa. Sinasabi niyo bang may sakit ako? Bakit ko kailangan magpatingin sa doktor? May alam ba kayong hindi ko nalalaman? Uulitin ko, kayong dalawa ng asawa mo ang mag-usap. Sige na, marami pa akong haharapin. Alam nyo, sana hindi mangyari sa inyo ito. Sana hindi kalokohin ng asawa mo para hindi mo maramdaman kung anong nararamdaman ko. Ma'am, maaaring hindi ko nga alam kung anong nararamdaman mo. Pero alam ko ang tama sa mali at hindi ko pipiliing magkamali at magpadala sa emosyon ko. Kapag napatunayan kong sangkot ka dito at may kinalaman ka sa panloloko at pagkonsinti sa asawa ko, humanda ka, maski ikaw pagbabayarin ko. Tahimik na lumabas si Melissa. Mabilis ang kanyang lakad, matapang ang kanyang muka. Pagsakay ng sasakyan, humarurot at dumiretso sa tinutuluyang bahay ng babae. Ilang minuto lang nasa harap na siya sa pintuan ng apartment. Agad siyang kumatok at tinawag ang pangalan ni Vivian. Lumapit ang isang babae sa kanya at sinabing wala si Vivian. Umalis na ito at ilang araw na raw nakalipat. Sinundo ng isang lalaking nakakotse. Tinanong niya kung alam ng babae kung saan ito nakatira. Agad naman siyang sinagot. Ang walang ya, doon niya dinala si Vivian? Humanda ang babaeng yon. Humanda siya sa akin. Halos mapatid ang hininga ni Melissa sa loob ng sasakyan dahil sa kasisigaw. Alam niya ang lugar kung saan dinala ni Romel ang babae niya.
Natatandaan niyang binili niya ang property na yon, wala pang 1 taon. Pero hindi nga lang niya matandaan kung para saan. Naramdaman niyang sumakit ang ulo niya. Doon niya napagtanto na may mga bagay na hindi na niya matandaan. May mga bagay na nawawala ng paliwanag. Pero dahil sa galit, hindi niya yun masyadong inintindi. Umuwi siya sa bahay nila at sandaling nagbihis. Napansin kaagad ni Aling Lotlot ang mukha ng kanyang anak. Lumapit ito kagad sa kanyang anak. "Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Imbyernang imbyerna ka. Parang Biyernes Santo yung mukha mo. Ano bang nangyari?" "Inay, galing ako dun sa bahay ng babae. Pero wala na siya dun. Lumipat na raw ng Bulacan. Sinundo ng lalaking nakakotse." "Ang ibig mo bang sabihin, posibleng nagsama na silang dalawa? Ibinahay na niya ang kabit niya?" Tumango si Melissa. Nailing sa galit si Aling Lotlot. "Ba't ang kapal talaga ng mukha ng dalawang yon? Wala na talagang hiya. Dapat sa mga yan mabigyan ng leksyon. Kailangan mong gumante, anak. Gaganti tayo. Tutulungan kita. Pagbabayarin natin sila ng mahal sa ginawa nila sa'yo." Tahimik si Melissa, nakatingin sa sahig, nanginginig ang labi. Ramdam ng kanyang ina ang galit at imbis na awatin lalo pang pinalala. Sa araw ding yon hindi na nag-aksaya ng oras ang mag-ina. Sumakay kagad sila ng sasakyan ni Melissa. Tahimik lang ang biyahe pero bakas sa mukha ni Melissa ang matinding galit at lungkot. Si Aling Lotlot naman hindi mapakali sa kinauupuan niya. Panay ang buntong hininga, panay ang sulyap sa anak. Nang makarating sila sa Bulacan, huminto sila sa tapat ng isang maliit ngunit maayos na townhouse. Bago pa ang bahay, malinis ang pintura, may ilang paso sa labas, may kurtinang puti sa bintana. Nasa driveway ang isang pamilyar na kotse. "Ay nako, ayun kotse ng asawa mo. Ang kakapal talaga ng muka, mga walang ya. Akala nila siguro hindi sila mahahanap. Mabuti alam mo itong lugar na ito, anak." "Bahay po namin ito." "Bahay nyo? Bahay nyo ito? Ang lakas naman ng loob ng asawa mo na dalhin ang kalandian niya sa mismong pamamahay nyo. Abay wala na talagang takot itong si Romel. Halika, bumaba ka ng sasakyan. Susugurin natin sila. Hindi pwede yung ganito." "Sandali lang po, inay." Tumahimik na ulit si Melissa. Tinitigan lang nito ang bahay, ang kotse ng asawa at ang mga detalye sa paligid. Pinakiramdaman niya ang sarili. Buong katawan niya nanginginig pero pinipigilan niya ang galit. "Ano? Ganito lang? Wala tayong gagawin? Naku, mapapatay ko yung walang yang asawa mo!" "Sandali lang ho. Maghintay tayo sandali." Nanatili sila sa loob ng sasakyan. Nakahinto sila sa di kalayuan kung saan tanaw pa rin niya ang labas ng bahay nila. Maya-maya bumukas ang pinto. Lumabas si Romel, nakapolo, maayos na maayos, parang walang pinagdaanang problema sa buhay. Sumunod si Vivian. Nakadaster lang ito pero makikita sa muka ang saya. Nakangiti siya habang sinusundan ng lalaki. Nakita pa nilang kumaway si Romel bago sumakay ng sasakyan. Pagkaalis ni Romel, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Melissa. Inabante niya ang sasakyan at itinigil mismo sa tapat ng bahay. Walang sabi-sabing bumaba siya, kasunod niya si Aling Lotlot na tila hindi rin mapigilan ng sarili. Paglapit sa bahay, pinigilan ni Melissa ang babae sa tuluyang pagsasara ng pinto. Nagulat si Vivian. Tinignan niya mula ulo hanggang paa si Melissa. Parang natulala sa biglang pagdating ng mga bisita. "Anong ginagawa mo dito? Kilala mo ko?" Hindi siya makasagot pero kita sa mukha niya ang kaba at takot. "Tinatanong kita, anong ginagawa mo dito sa bahay ko? Bahay namin to ni Romel." "Ha? Anong sinasabi mo? Anong bahay mo? Hindi ba?" "Tumahimik ka! Ano't para kang umaarting inosente dyan? Babae ka ng asawa ko, hindi ba? Tapos ngayon ibinabahay ka na niya. Dito pa sa mismong bahay namin. Anong klaseng babae ka?" "Sandali lang, hindi ko maintindihan. Wala akong..." "Abat sasagot ka pa? Ang kapal ng mukha mo. Akala mo ba matatakasan mo ang kasalanan mong ito? Haliparot ka!" Sandali lang po. Huwag niyo naman po akong pagsalitaan ng ganyan. Wala akong kasalanan." Hindi na nakatiis si Aling Lotlot. Bigla niyang hinablot ang buhok ni Vivian. Napasigaw ang babae. Pilit na nagpupumiglas. "Tama na po. Buntis po ako. Maawa naman po kayo sa akin."
Pero tila naging bingi si Aling Lotlot. Tuloy-tuloy lang siya sa paghatak niya sa buhok ng babae habang panay ang pagmumura nito at pagbato ng masasakit na salita. Malandi ka! Pumapatol ka sa asawa ng may asawa! Sinira mo ang buhay ng anak ko, kaya sisirain ko ang sayo! Titiyakin kong makakalbo kita, pokpok ka! Habang nangyayari yon, tahimik lang si Melissa. Hinayaan lang niya ang ina sa ginagawa nitong pananakit kay Vivian. Patuloy lang sila sa kanilang ginagawa. Hindi nila namalayan na bumalik si Romel. May nakalimutan ito sa bahay. Natigilan siya nang makita ang kanyang asawa na nasa loob na ng bahay, kasama si Aling Lotlot. Ngunit ang ikinatakot niya ay ang makita niya kung anong ginagawa ng kanyang biyenan kay Vivian. Mabilis siyang pumasok sa loob para pigilan ito. Ano to? Bitawan mo si Vivian, Nay! Agad niyang hinila si Aling Lotlot palayo, pero dahil sa lakas ng pagkakabig niya, natumba ang matanda sa sofa sa loob ng bahay. Inay! Romel! Anong ginawa mo sa nanay ko? I'm sorry, hindi ko sinasadya. Pero mukhang ayos naman siya. Malambot ang sofa na yan. Ano bang ginagawa niyo dito? Bakit kayo nananakit ng tao? Anong sabi mo? Wala ka ba talagang kahihiyan, Romel, para itanong sa akin yan? Kayo ang dapat kong tanungin bakit kayo nandito. Bakit mo dinala yung babae na yan dito? At bakit mo sinaktan ang nanay ko? Mel, hindi ko siya sinaktan. Hindi ko sinasadya. Hayop ka, Romel! Wala kang kwentang lalaki! Makinig muna kayo. Sasabihin ko na ang totoo. Sasabihin ko ng lahat. Pag-usapan na natin to ngayon. Pero bago pa masimula ng paliwanag, biglang nagreklamo si Vivian ng pananakit ng tiyan. Nakangiwi ito at nakahawak sa kanyang puson. Agad na nakita ni Romel ang dugong dumadaloy sa binti ng babae. Aray, ang sakit! Tulong! Tulungan mo ako, Romel! Nataranta si Romel. Hindi! Hindi pwedeng mamatay ang anak ko! Halika na! Dadalhin na kita sa ospital! Sandali! Anong dadalhin? Mag-uusap pa tayo, Romel! Walang aalis! Hindi! Saka na! Kailangan muna nating madala sa ospital si Vivian. Baka mapano ang bata! Agad na inalalayan ni Romel si Vivian. Binuhat pa ito papunta sa kotse. Mabilis na pinaandar ang sasakyan at umalis. Naiwan sa loob ng bahay sina Melissa at Aling Lotlot. Kita mo yon? Kita mo kung paano ka tinalikuran ng magaling mong asawa? Iniwan ka dito na parang basahan. Nay, hindi ko ho alam kung anong iisipin ko ngayon. Pero ang sakit po. Parang hindi ako makahinga. Nako, relax ka lang anak. Di ako marunong mag-drive ng sasakyan eh. Walang maghahatid sa'yo sa ospital. Tuluyan na nga napaiyak si Melissa sa sama ng loob. Hindi na ako nagtataka kung bakit nauwi sa ganito. Noon pa man, sinabi ko na sa'yo, huwag mo siyang pakasalan, pero hindi ka nakinig. Anong ginawa niya? Nilayo ka niya sa akin, tapos gayon sinaktan ka pa niya at pinaiyak. Kung alam ko lang, sana noon pa lang nung nanliligaw siya, kinulam ko na, para hindi na siya umabot sa ganito. Napaupo sa sofa si Melissa. Hawak ang ulo niya. Hindi niya lubos maisip na mangyayari sa kanya ang ganito. Lahat ng pinangarap niya sa pagsasama nila ni Romel biglang gumuho. Anak, ayoko na talagang makita kang ganito. Hindi ako papayag na basta ka na lang nilang tratuhin na parang basura. Hindi ako papayag. Gagantihan ko sila sa paraang alam ko. Inay, wag na. Wag na nating dagdagan pa ang gulo. Hayaan na natin ang batas na magparusa sa kanila. Ano? Yun ang hustisya para sa'yo? Yung makulong lang ang asawa mo sa loob ng 6 na buwan, 1 taon o 4? Tapos yung babae, papayag ka na destyero lang ang parusa? Kulang yun anak. Hindi yun sapat sa lahat ng mga naging kasalanan nila sa'yo. Napaangat ng tingin si Melissa sa ina. Nakita niyang inilabas nito ang isang panyo at agad na lumuhod sa sahig. Pinunasan niya ang dugong tumulo sa sahig at pagkatapos ay tumingin sa paligid. Namulot ito ng ilang piraso ng hibla ng buhok. Humanda sila! Gaganti tayo anak! Tama ka inay. Ayoko nang maging biktima. Kung iniwan niya ako para sa babae niya, sige, hindi ko hahayaan maging masaya sila. Kukunin ko ang hustisya. Magbabayad sila. Magbabayad sila. Yan, ganyan nga anak. Magalit ka. Ganyan ang gusto ko. Yung lumalaban. Kasi hindi naman kita pinalaking mahina.
Gawin mo na, inay. Ang gusto ko maramdaman nila kung gaano kasakit ito. Gusto ko silang magsisi. At mangyayari yan. Pangako ko sa'yo. Pero, inay, di ba matagal mo nang itinigil ang ganyang gawain? Mangkukulam ka pa rin pala? Oo naman. Matagal na. Itinigil ko na pero kaya ko naman ulit gawin eh. Kakayanin ko. Alang-alang sa'yo, anak. Itiniklop na ng ginang ang panyo at nanguha ng supot sa kusina. Doon niya ito isinilid kasama ang ilang piraso ng hibla ng buhok. Uuwi tayo ng probinsya. Doon natin gagawin ito. Naroon ang mga gamit ko. Hindi na sumagot pa si Melissa. Tahimik lang siyang nakatingin sa ina habang abala ito sa paglalagay ng mga gamit sa supot. Nang matapos ay bumalik na sila sa bahay sa Maynila at nag-impake ng kanilang mga gamit. Halo-halo ang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Hindi niya akalain sa ganoong paraan magtatapos ang lahat sa kanila ni Romel. Nang makalabas ng bahay, sumulya pa siya sa pinagsaluhan nilang tahanan ng asawa. Sa bahay na una siyang nangarap na may masayang pamilya at panghabang buhay na kaligayahan. Ngunit ang lahat ay naglaho. Walang natupad. Ang lahat ng pagsisikap nila natapos lang sa isang iglap dahil sa pagtataksil. Pagdating nila sa terminal, mahigpit ang hawak ni Aling Lotlot sa kanyang bag at ang kamay naman ni Melissa inaakay ang kanyang ina para itong batang pinoprotektahan ng kanyang ina. Pagkarating nila sa probinsya, agad na sumalubong kay Melissa ang malamig na simoy ng hangin. Mag-aalas 6 na ng hapon pero tila mas maagang dumilim sa lugar na yon. Paglapit nila sa lumang bahay ni Aling Lotlot, halos mapatigil siya sa kanyang kinatatayuan. Ang bahay nila ay tila mas luma na mula pa nung huli niya itong nakita. Gawa lang ito sa kahoy, may mga bahagi na kupas na pintura at may lumang bintanang nakakandado ng alambre. Ang bubong ay kalawangin na. Pagpasok nila, naamoy kagad ni Melissa ang amoy ng lumang insenso. Naroon pa rin ang altar sa isang sulok, may mga nakalagay na mga manika, itim na kandila, lumang larawan ng kanilang mga ninuno at ang nakabaligtad na krus. Sa gabing yon, matapos silang makapagpahinga ng konti, sinimulan na ni Aling Lotlot ang ritual. Nakaupo lang si Melissa sa isang gilid ng silid habang pinanonood ang ina. Nakasuot na ito ng itim na duster, nakapulupot ang pulang panyo sa ulo at may hawak na baston na kahoy. Nagsindi ito ng 3 kandila sa harap ng altar, isang puti, isang pula at itim. Pagkatapos, sinimulan na nito ang dasal. Hindi naman maintindihan ni Melissa ang sinasambit ng kanyang ina. Hindi man niya nauunawaan ito, ramdam naman niya ang unti-unting paggapang ng kilabot sa kanyang katawan. Maya-maya pa, inilabas na ni Aling Lotlot ang supot kung saan nakalagay ang mga hibla ng buhok at panyo na may bahid ng dugo. Pagkatapos, inilagay niya ito sa isang maliit na palayok at sinunog. Habang tinutupok ng apoy ang panyo at buhok, biglang tumunog ang cellphone ni Melissa. Tumatawag si Romel. Hindi niya ito sinagot. Sa halip pinatay lamang niya ang tunog. Tumawag pa ulit ang lalaki, paulit-ulit, pero hindi pa rin niya sinagot. Hindi kita bibigyan ng pagkakataong makapagsinungaling pa ulit sa akin. Romel, tapos na tayo. Maniningil na ako sa mga kasalanan mo. Sa huli, pinatay na niya ang telepono. Kasabay nito tapos na ang ritual. Nakatulog na ang mag-ina pagkatapos. Samantala sa lumang bahay na yon, doon tumira ang mag-ina sa loob ng halos 5 buwan. Sa panahong yon, natutunan na muli ni Melissa ang katahimikan, malayo sa maingay na lungsod at sa magulong relasyong iniwan niya. Hanggang isang hapon, habang naglilikpit si Aling Lotlot ng mga tuyong dahon at bote ng langis, siya na mismo ang nagbanggit. Gusto mo na bang bumalik ng Maynila? Bakit pa, inay? Para makita natin kung gumana nga sa kanilang orasyon. Tamang-tama, manganganak na yung kabit. Napatingin si Melissa sa ina. Maya-maya ay tumango siya. May bahagi sa puso niya na gusto ngang malaman kung naging epektibo ang kulam nila. Makalipas ang 2 araw, bumalik na nga sa Maynila ang mag-ina. Pagdating sa bahay, medyo maalikabok na ang paligid. Halatang matagal nang walang tao. Agad silang naglinis ni Aling Lotlot habang si Melissa ay pasulyap-sulyap sa paligid. Maraming alaala ang bumalik. Ayos ka lang. Oo naman, inay. Ayos na ayos ho ako. Medyo nanibago lang ako ulit.
Kinabukasan ng umaga, habang naglilinis ulit si Melissa, may narinig siyang mahinang katok sa pinto. Pagtingin niya sa labas, nandoon si Romel. Hindi agad nakakilos ang babae. Nagulat siya. Hindi niya inaasahan na muli pa silang magkikita. Melissa, mag-usap tayo. Please, papasukin mo ako. Binuksan niya ang pinto at walang alinlangan na pinapasok ang lalaki. Kumusta ka? Mabuti. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Importante ang mga sasabihin ko eh. Saka alam mo ba, halos araw-araw ako nandito. Inaabangan kung babalik ka. O ngayon nandito na ako, ano pang sasabihin mo? Ano pang kailangan mo sa akin? Han, sumama ka sa akin. Han? Anong Han? Ang kapal naman ng mukha mong tawagin pa ako ng ganyan. Nakakadiri ka. Makinig ka sa akin. Wala akong kasalanan at kaya kong patunayan sa'yo yan. Hindi ako nagtaksil sa'yo. Nako, sinungaling! Nay, wag na muna kayong makisali. Kailangan ko pong linawin sa asawa ko ang lahat ng nangyari at kaya kong patunayan yun sa'yo, Melissa. Sumama ka sa akin. Kahit ito lang, pagbigyan mo ko. Nagkatinginan ng mag-ina. Matapos ang ilang sandali, tumango si Melissa. Sumama siya kay Romel. Iniwan nila si Aling Lotlot maski nagpupumilit ito na sumama. Sa ospital siya dinala ng asawa. Bakit mo ko dito dinala? Hindi sumagot si Romel. Pumasok sila sa loob ng opisina ng doktora. Pagpasok nila, nandun din si Vivian. Nakaupo ito sa sulok. Malaki na ang tiyan at halatang malapit na manganak. Maputla ito, medyo pumayat at may galis sa kamay. Napangiti ng lihim si Melissa. Bahagyang gumaan ang loob niya. Anong ginagawa natin dito? Bakit nandito yan? Agad na inilabas ng doktora ang ilang dokumento. Nakalista ron ang pangalan niya at ni Romel. Nakita niya ang mga pirma niya sa papeles kung saan sumasang-ayon siya sa nakalahad sa dokumento. Melissa, bago ang lahat, gusto kong magpakilala sa iyo ulit. Ako si Doktora Ann Reyes, nakatatandang kapatid ni Romel. Ano? Magkapatid kayo? Oo, at alam mo yun dati. Lumapit kayo sa akin para manghingi ng tulong kasi hindi talaga healthy ang matres mo. Wala kang kakayahang manganak kaya lumapit kayo sa akin at sa asawa ko na nagsasagawa ng gestational surrogacy program. Totoo ba ang lahat ng ito? Bakit ganun? Bakit wala akong maalala? Dahil may kondisyon ka na kung saan nawawala ang ilang alaala mo bago mangyari ang trauma o aksidente mo. Ano? Melissa, hindi ba't kasama pa kayo na isinagawa sa ibang bansa ang program? Hindi ko maalala. Si Vivian ang napili natin magdala ng anak natin. Plano nating dalawa to. Natahimik si Melissa. Parang biglang bumalik ang lahat sa kanya. Bago mangyari ang aksidente, masayang-masaya sila. Tumawag si Romel sa kanya habang nasa daan at sinabi nitong matagumpay na nabuo ang embryo sa sinapupunan ni Vivian. Iyak siya ng iyak sa tuwa noon. Pakiramdam niya, matutupad na rin ang matagal nilang pangarap na magkaanak. Kaya't sa sobrang excitement, agad siyang umuwi. Sumakay siya ng motor. Doon na siya inabutan ng aksidente. Ngayon malinaw na sa kanya, lahat ng ginagawa ni Romel ay bahagi ng planong gusto rin naman niya noon. Ang bahay sa Bulacan ay ibibigay kay Vivian oras na maipanganak niya ang anak nilang mag-asawa. Ang pera, allowances, gastos sa ospital at check-ups, lahat yun ay napagkasunduan nila. Kung ganun, nagkamali ako. Hindi kabit si Vivian? Walang kabit si Romel. Lahat ng ito ay legal sa pagitan nating lahat. Si Vivian surrogate lang siya, hindi siya kabit. Hindi makapagsalita si Melissa. Napaupo siya. Tumulo ang luha niya. Hindi niya alam kung para sa sarili niya o sa anak na nasa sinapupunan ngayon ng babaeng minsan niyang kinamuhian. Bakit? Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin, Romel? Pagkalabas mo sa ospital, natakot ako kasi baka makasama sa'yo kung pipilitin kitang maalala mo ang lahat. Sa tuwing magtatangka kong sabihin sa'yo, nauudlot dahil laging sumasakit ang ulo mo. Nung nasa Bulacan na tayo, bala ko na talagang sabihin sa'yo ang lahat. Kaso nalagay naman sa alanganin ng bata.
At kailangang unahin siya para sa kapakanan ng magiging anak natin. Tapos yun, wala na. Hindi ka na ulit nagpakita. Tumingin si Melissa kay Vivian. Namumutla ito, parang may sakit. Hindi ito makatingin ng diretsyo sa kanya. Kita sa anyo nito ang hirap at totoo ngang nagdusa ito sa pagbubuntis. Tumayo si Melissa at lumapit sa kanya. Pinagmasdan niya ito ng ilang segundo. Sa loob niya, labis ang naging pag-aalala niya. Ilang sandali pa, bigla siyang lumuhod sa harap ni Vivian. Agad na umiyak ang babae habang nakaluhod. Hindi niya maipaliwanag ang bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Hinawakan niya ang tiyan ni Vivian. Dahan-dahan, mabilis siyang nagsisi sa kanyang mga ginawa. I'm sorry. Sorry sa lahat ng nagawa ko. Sa lahat ng mga nasabi ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Please, Vivian, anak ko, patawarin mo ko. Tama na po, ma'am. Naiintindihan ko naman po kung bakit tayo umabot sa ganong sitwasyon dati. Ako rin po, sigurado ako kung ako ang nasa sitwasyon nyo, baka mas malala pa po ang nagawa ko. Hindi ko rin alam kung kakayanin ko eh. Pero tapos na po yun. Ang mahalaga ngayon buhay ang bata. Maayos ka at maayos na rin kami. Mas lumakas ang iyak ni Melissa. Hindi niya na napigilang humagulgol. Alam niyang mas malala pa doon ang kanyang nagawa. Hindi lang pagsisisi ang nararamdaman niya ng oras na yun kundi takot. Takot sa pwedeng kahinatnan ng kanyang anak. Nilapitan siya ni Romel. Maingat na inalalayan para makatayo. Ayos lang lahat, Han. Hindi ko nahahayaan pang masaktan ka. Susubukan nating buuin uli ang lahat. Basta gusto mo magsimula, magsisimula tayo. Dahan-dahan niyang niyakap si Melissa. Bagamat may takot pa rin sa puso ng babae, ramdam niyang totoo ang mga salita ni Romel. Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang nanlabo ang kanyang paningin. Romel? Melissa? Umikot ang paligid. Unti-unti siyang nanghina at nanlamig. Sa isang iglap, hinimatay si Melissa. Melissa! Nagkagulo sa loob ng opisina ni Doktora. Mabilis na tumawag ang doktora ng tulong habang si Vivian ay napatayo. Bakas ang pagkabigla at pag-aalala sa muka. Ilang sandali lang ay dumating ang mga nurse. Mabilis nilang nilapatan ng paunang lunas si Melissa. Inilagay sa stretcher at dinala sa ER. Si Romel halos hindi magkanda-ugaga sa pagsunod. Hawak ang kamay ng asawa habang inililipat ito. Pagmulat ng mga mata ni Melissa, nasa hospital bed na siya. Mahina ang kanyang pakiramdam pero malinaw na ang kanyang isipan. Nang igalaw niya ang ulo niya, nakita niya si Romel sa tabi. Nakaupo ito, nakatitig sa kanya, punong-puno ng pag-aalala ang muka. Romel? Mabuti naman at gising ka na. Pinag-alala mo naman ako ng hustuhan. Tinitigan ni Melissa ang asawa. Napalunok siya ng ilang beses. Gusto na niyang aminin ng mga nagawa nila ni Aling Lotlot, ang ritual at ang kulam. Gusto niyang magsimulang muli at alam niyang kailangan maging tapat siya sa asawa kung gusto talaga nilang ayusin ang lahat. Romel, may kailangan akong aminin sa'yo. Ngunit bago pa niya masabi ang susunod na salita, bumukas ang pinto ng kwarto. Hayop ka! Anong ginawa mo sa anak ko? Nagulat si Melissa at Romel. Biglang pumasok si Aling Lotlot, galit na galit. Lumapit ito kay Romel at sinugod siya. Tinulak ang dibdib ng lalaki. Nay, sandali lang po. Huwag mo kong mananay-nanay dyan! Muntik mo nang patayin ang anak ko! Inay, tama na. Hindi kasalanan ni Romel. Han, pwede mo ba kaming iwan muna ni nanay? Tumango si Romel. Umalis ito sa kwarto at iniwan ang mag-ina para makapag-usap. Pagkaalis nito ay agad na ikinuwento ni Melissa ang totoo sa kanyang ina. Mahinahon ang kanyang boses pero puno ng sakit. Ipinaliwanag niyang lahat. Wala siyang kinalimutang detalye. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang unti-unting pagbagsak ng ekspresyon ng ina. Tahimik lang ito habang pinakikinggan ang bawat salitang binibitiwan ng anak. Hindi na ito sumingit pa, hindi na rin nanulsol ng kung ano-ano. Unti-unti niyang naunawaan ang lahat. Unti-unting napagtanto niyang mali ang kanyang ginawa.
Nang matapos magsalaysay si Melissa, nanatili pa rin silang tahimik. Parehong pagod, parehong emosyonal. Nagkamali sila. Ang batang dinadala ni Vivian ay hindi bunga ng pagtataksil, kundi bunga ng isang pangarap na matagal nang gustong matupad ng mag-asawa. Anong gagawin natin, Inay? Paano yun? Ano bang sumpa ang binigay niyo sa pinagbubuntis niya? Patay na isisilang ang bata. Iyon ang sumpa na ginawa ko. Nanginginig ang labi ni Aling Lotlot habang nakatitig sa anak niyang si Melissa. Hindi to pwede, Inay. Anong gagawin natin? Ito na ang huling pagkakataon ko para magkaroon ng anak. Inay, tulungan mo ko. Bawiin mo ang sumpa. Please, kailangan buhay ang anak ko. Anak, hindi madaling bawiin ang kulam. Kailangan may magsakripisyo para matapos yon. Nakikiusap ako. Parang awa mo na, Inay. Gawan niyo ng paraan. Ang anak ko, Inay. Ang anak ko. Please, wag niyong patayin ang anak ko. Hindi na napigilan pa ni Aling Lotlot ang mapaiyak. Bawat salitang binibitiwan ng anak ay parang sibat na dumudurog sa kanyang puso. Tahimik siyang lumapit, niyakap si Melissa ng mahigpit. Sige, gagawa ako ng paraan. Gagawin ko ito, anak, dahil mahal na mahal kita. Kahit ano pang mangyari, sana palagi mong tatandaan na mahal kita. Ngayon alam ko na, nagkamali ako. Mali akong isipin na kaya kong hawakan ang lahat, na pwede kitang kontrolin. Mali akong mangarap na lagi tayong magkasama hanggang dulo. Nakalimutan kong may sarili ka palang buhay. Patawarin mo ko, anak, sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Pagkasabi noon ay lumabas na ang matanda. Hindi na lumingon pa at hindi na ulit nagpakita pa. Makalipas ang ilang araw, naging maayos na ang pakiramdam ni Melissa. Pagka-uwi nila, agad niyang hinanap ang ina. Umuwi na siya. Nagpaalam sa akin kanina. Hindi ko nga pala nasabi sa'yo. Sabi niya, doon na muna siya sa probinsya. Tumango si Melissa. Maya-maya tumunog ang telepono ni Romel. Tumatawag ang kapatid nito. Han, manganganak na si Vivian. Talaga? Tara, puntahan na natin. Gusto kong makita ang anak ko. Mabilis silang sumakay ng sasakyan at nagpunta ng ospital. Pinapasok silang dalawa sa delivery room. Hirap si Vivian sa panganganak. Napahawak si Melissa sa dibdib niya. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Ilang minuto pa, sa huling sigaw ni Vivian, inilabas na niya ang sanggol na babae. Pero nagkaroon ng problema. Ang sanggol, hindi ito umiyak. Tila tumigil ang oras para kay Melissa. Naging mabagal sa kanya ang mga kilos sa loob ng kwartong yun. Nakita niyang marahang minamasahe ng doktora ang dibdib at likod ng sanggol at binigyan ito ng hangin. Halos mawala ng ulirat si Melissa dahil sa matinding pag-aalala. Diyos ko, huwag niyo pong kunin ang anak ko. Maawa po kayo. Iligtas niyo po siya. Nagsalitan sila ni Romel ng pagdarasal. Halos sabay silang humihikbi habang pinanonood ang pakikipaglaban ng munting buhay na yon. At sa wakas, isang mahinang iyak. Sumunod ang mas malakas. Napasinghap si Melissa. Napahawak sa kanyang bibig. Umiyak siya sa sobrang tuwa. Buhay ang anak nila. Buhay ang sanggol. Umiyak din si Vivian habang nakapikit sa pagod. Lumapit si Melissa sa kanya, humawak sa kanyang kamay. Salamat Vivian. Pagkalipas ng ilang oras, habang karga ni Melissa ang kanyang anak at pinagmamasdan nitong natutulog sa kanyang dibdib, tumunog ang kanyang cellphone. Hindi niya inaasahan ang sasabihin ng nasa kabilang linya. Kausap niya ang kanyang pinsan sa telepono. Ibinalita nitong patay na ang kanyang ina. Natagpuan daw itong walang buhay sa luma nilang bahay, ilang oras pa lang ang nakakaraan. Parang nawala ulit ang lakas ni Melissa. Nang makita ito ni Romel, agad niyang kinuha ang sanggol at ibinalik sa higaan. Anong nangyari? Patay na si nanay.
Natahimik silang pareho. Kapwa malungkot sa di inaasahang pangyayari. Sa oras na yon, napagtanto ni Melissa na sa mismong oras ng kanyang pinakamasayang araw, sakto ding dumating ang pinakamalungkot na balita. Masakit para sa kanya yon, pero alam niyang kagustuhan yon ng kanyang ina. Alam niyang isinakripisyo nito ang sarili alang-alang sa kanya at sa magiging anak niya. Sa araw ding yon, umuwi sila ng probinsya. Diretso sila sa bahay ng kanyang ina. Inihanda ang maayos at marangal na lamay at libing. Pagbalik nila sa Maynila, unti-unti nilang inayos ang kanilang mga buhay. Si Vivian, bagamat hindi naging parte ng araw-araw nilang pamilya, ay hindi rin nila iniwan sa ere. Ibinigay nila ang lahat ng para sa kanya. At ang bata, pinangalanan nilang Lottie. Isinunod nila ito sa pangalan ng kanyang ina. Samantala, si Melissa ay parati pa ring nakukonsensya sa kanyang mga nagawang pagkakamali. Madalas siyang lumuhod at manalangin sa gabi. Ilang ulit na humihingi ng tawad sa Diyos. Inilapit niya ang puso niya, ang kanyang mga kasalanan, ang kanyang kahinaan at ang kanyang pagsisisi. Nangako siya sa Panginoon na palalakihin niya si Lottie na may takot, may mabuting puso at hinding-hindi niya pababayaang maging masama. Alam niyang hindi niya kayang baguhin ang nakaraan, pero kaya niyang itama ang kanyang kinabukasan bilang isang ina. Naging payapa ang mga sumunod na taon. Napatawad na ni Melissa ang sarili. Naghilom na rin ang sakit sa puso niya. Mula sa madilim na pagkakamali, sumibol ang panibagong liwanag. At sa liwanag na yon, nahanap muli ni Melissa ang kanyang pananampalataya, pag-asa at ang tunay na kahulugan ng pamilya. At sa isang bahagi ng pagkatao ni Melissa, ang lihim na yon, ang nagawa niyang kasalanan, ay pinili niyang panatilihin na lang na sikreto habang buhay. Naway nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento, pero bago ko po tapusin ito, gusto kong mag-shoutout sa mga masusugid nating tagapakinig. Shoutout po kina Mukbanger21 Mix na nag-comment po sa parusa sa tendera ng prutas upload na nice story daw po at ang laking tulong daw ng stories natin sa gaya niyang may insomnia. Sa Timbang Family na taga-Tahian, Golden City, Imus, kay Miss Jenilyn Mix Vlog, Ma'am Elvira Malakas from Bagong Barrio, Caloocan City, Ma'am Cecil Vlog at sa Sarmiento Family from Pangasinan, Miss Sandra Cuello, kay May Honeylord 23 na nag-comment sa Dalagang Manunugis at sa parusa sa tindera ng prutas upload na avid listener daw po natin siya from Russia at nakakawala daw po ng stress at pagod ang mga stories natin dito. Kay Miss Len TV na watching from Saudi Arabia, kay Miss Grace Amora na nag-comment po sa Lihim ng Matandang Dalaga upload na beautiful story of pure and true love daw po ito. Salamat po ma'am at nagustuhan nyo. Miss Rubilin Gapigon, Miss Irene Flores, kay Miss Merlin Francisco from Inabasan Hamtik Antique at kay Love Corner Story na nag-comment po sa Lihim ng Matandang Dalaga upload. Ang sabi po niya, every word hits the heart, no need for fancy visuals, just a sincere real voice is enough. Salamat po at nagustuhan nyo ang pagsasadula ko sa kwentong ito. Kay Miss Teresita Miranda or Tara Rose, Sir Rogelio Castro at kay Miss Melissa Layag. Salamat po sa lahat ng like ninyo at comments at sa susunod po ay sisikapin kong ma-shoutout ang iba pa nating listeners. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.